pagbangon ni Zeus, ang huling kidlat. Natalo si Zeus, bumagsak ang Olympus at si Ares. Ipinroklama ang sarili bilang hari ng mga Diyos. Pero sa ilalim ng Mount Etna, kung saan itinatapon ang mga patay na bituin, may tinatagong lihim ang langit. Nakita si Zeus sugatan, walang kidlat sa kamay. Dala ng kanyang tapat na agila, si Eteron, itinago siya sa pinakailalim ng kalikasan, sa utak ng mundo, kung saan sumisilang ang kapangyarihan ng lahat ng Diyos. Sa kanyang kahinaan, dumating ang espiritu ng kanyang ama, si Cronus. Anak, minsan kailangan mong mawalan ng kapangyarihan para maalala mo kung bakit mo ito ginamit sa simula. Sa gitna ng kadiliman, natutunan ni Zeus ang lihim ng pusong kidlat. Isang kapangyarihang hindi galing sa langit, kundi galing sa panata at pagkakaisa ng mga nilalang, habang si Ares ay abala sa pagpatay sa mga tumututol. Unti-unti namang lumalakas ang alon ng mga bayani. Nagbalik si Hermes, si Hestia, pati si Dionysus. Lahat tahimik. Lahat naghihintay ng pagbabalik ng hari. Sa mismong araw ng koronasyon ni Ares, dumilim ang langit kahit walang ulap. Isang matandang lalaking may puting balbas ang lumakad sa gitna ng trono. Ang kanyang mga mata, kulay asul na apoy. Ang tunay na hari, hindi kailangang ipagsigawan ang kanyang kapangyarihan. Dahil sa pag-apak niya pa lang sa lupa, nanginginig na ang langit. Si Zeus ay bumalik. Ares vs Zeus, kidlat laban sa espada, galit laban sa karunungan. Sa huli, si Ares ay lumuhod. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil sa wakas, nakita niya ang Diyos na hindi kailanman tumakbo sa tungkulin. Ano ang moral lesson? Minsan, kailangan mong mawala para makita kung sino talaga ang kakampi mo. At ang tunay na lakas ay hindi sa bigat ng sandata, kundi sa bigat ng paninindigan.